Bibi, sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Pari, mahal mo raw ako. Nakakatawa. Pari, mahal mo raw ako. Lover na sana, naging father pa. Ano ba naman yan? Pero ito nga ang ating pinag-uusapan sa gabing ito, mga yes friend. Minsan ka na bang nakaranas ng pag-ibig na pinagtagpo pero hindi tinadhana? Oh, 'di ba? Cliché na 'yan. Na marami na tayong kwentong narinig na ganyan kasi hodang hindi sila pwede kasi taken na yung napupusuan nila, o hindi naman kaya hindi sila pwede dahil sa magkaiba sila ng religion, or etong pinag-uusapan natin na very unique. Hindi sila pwede kasi si ate naunahan na ng iba. Naunahan siya ni Lord. O ikaw ba, naniniwala ka ba na may mga tao talaga sa buhay natin na dumadating hindi para habang buhay nating makapiling, hindi para habang buhay tayong mahalin, kundi para magturo lang ng leksyon. Kumbaga hindi para jowain. Kasi minsan, yung inaakala at inaasahan mong love story, pwede palang mauwi sa testimony. Oh, diba? Testimonial pala siya, hindi pala siya. Diba yun? Kumbaga, parang yung kwentong narinig natin kanina, yung sulat sa atin ni Marsha, para sa taong napupusuan niya na si Bench. Pwede na ba natin siyang tawaging Father Bench? Oh, Father Bench, bless po. Si Bench na isang klase ng taong mabait, magalang, mahinahon magsalita. Yung tipong kapag nakasama mo, parang ang payapa ng buhay mo, ang linis-linis ng pagkatao mo. Kaya ikaw naman, mapapahanga ka. At yun nga ang nangyari kay Marsha. Napaibig siya. Napamahal siya kay Bench. Kasi nga naman, di ba, napakabait, green flag, walang masamang tinapay, relihiyoso, madasalin, grabe yung pananampalataya. Sinong hindi ma-turn on? Di ba? Kahit siguro kalaban ni Lord, matuturn on sa kanya. Kaya si Ate Marsha at some point ay umasa. Yun nga lang, may ibang plano ang nasa itaas. Yung Bench na nakilala niya ay hindi binigay sa kanya para maging sila habang buhay. Hindi para makasama niya sa hirap at ginhawa, kundi para turuan siya ng leksyon na may mga tao pa rin sa paligid mo na kaya kang pakitaan ng mabuti, ng malinis ang intensyon, nang hindi kinakailangang pumasok sa relasyon. At yun yung nangyari. Si ate kasi homopia rin talaga. Akala niya magugustuhan din siya. Akala niya, ito yung sinasabi natin na hindi porket mabait sa'yo, hindi porket pinapakitaan ka ng mga magagandang bagay sa mundo, hindi porket binigyan ka ng kung ano-ano, akala mo lahat yun motibo. Hindi. Mabait lang talaga yung tao. Oo, delulu ka lang din talaga. Akala mo sa'yo lang siya ganon, pero sa lahat ganon naman talaga siya, diba? Yung akala mo, binigyan niya ako ng isang petal ng rose, pero ang hindi mo alam, yung iba binibigyan niya ng bouquet. Binigyan niya ako ng nips, pero yung iba binigyan niya ng Toblerone. So mahirap mag-assume. Hanggat hindi mo alam kung ano ang intensyon sa'yo ng isang tao, hanggat hindi mo siya nakikilala kung ganon nga rin ba talaga siya sa iba, huwag kang mag-a-assume na gusto at mahal ka niya. Saet! Diba? Alam ko naman na tayo bilang tao, madaling mahulog ang loob natin sa mga taong pinapakitaan tayo ng kabutihan. Especially kapag siya yung pasok sa standard mo, pag feeling mo maganda, gwapo, pag feeling mo jowable siya para sa'yo.
Marami nang tatakbo sa isipan mo na kasi Hodang baka gusto ka rin niya, baka kaya niya ginagawa yun para sa'yo kasi meron din siyang lihim na pagtingin. Hindi porket pinakitaan ka ng motibo, maglalabas ka na ng embutido. Maraming tumatakbo sa isipan niya di ba? Parang si Marsha na pinagpaplanuhan na yung kasal. May mga pangalan na yung mga magiging anak. Wow, advance mag-isip. Ulam nga namin bukas, di ko pa alam. Tapos ikaw may pangalan na yung anak niyo nung taong kala mo may gusto rin sa'yo. Diba? Tapos yung kahit feeling mo kulang na kulang ka sa pera, hirap na hirap ka, nag-check ka na ng presyo ng singsing, magkano na ba magpakasal sa gantong simbahan. Ano ganyan. Kumbaga, hindi naman kita masisisi kasi fantasy mo yan. Pangarap mo yan. I mean, yan yung mga bagay na na-visualize mo with the person na gusto mo sanang maging karelasyon. Gusto mo sanang makasama habang buhay. But then again, going back to what we are saying, hindi lahat ng taong mabait sa'yo ay para sa'yo. Hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Kasi, mayayanig ka talaga, mauuga ka. Kapag isang araw, ang sinabi niya sa'yo, pasensya ka na. It's not you. It's not me. It's the calling. Kasi magpapari ako, diba? Kasi nasabi ko sa'yo, nagagalit ka pa na, sinong pinagpalit mo sa akin? Sino ba yung mas gusto mo? Mas maganda ba siya? Mas sexy ba siya? Mas mayaman ba siya? Si Lord pala yung katapat mo. Sige, paano ka lalaban dyan, ano? Kakalabanin mo si Lord? Carry mo? Hindi. Diba? Hindi ka naagawan ng tao, naagawan ka ng lumikha sa'yo, ganon. Kaya imbes na magmaktol ka dyan, maging masaya ka na lang para sa kanya. 'Di ba? At gusto kong ma-realize mo na may mga bagay na pinapakilala sa iyo ang mundo. Para simple lang, 'di ba? Ipakita sa iyo na ganito ang pakiramdam kapag ginagawan ka ng kabutihan. At yung kabutihan na yun yung bagay na pwede mo ring gawin sa ibang tao. Sharing the good things in life, sharing kindness, sharing mercy, sharing compassion. Hindi para jowain mo si Father, di ba? Wag ganon. So bottom line mga yes friend, madali lang ating usapan niya yung gabi, no? Wag na nating pahabain pa. Minsan may mga tao talagang dadaan lang para ipaalala na posible palang mahalin ka ng puro, ng totoo, nang hindi kinakailangang mag-commit sa'yo. Sapat na yung makilala mo siya, sapat na yung maranasan mo yung kabutihan niya, sapat na yung matutunan mo na sa kabila ng hirap ng buhay sa panahon na to, sa kabila ng kaliwat kanan na krimen na nangyayari sa mundo, may mga tao pa rin pala na may mabuting puso. Walang panluloko, walang, 'di ba, panggagancho. Kumbaga nare-restore yung paniniwala mo sa kabutihan. Pero hindi ibig sabihin na magiging kayo sa huli. Kaya kung may mga taong hindi naging sayo, na feeling mo deserve mo, wag mong isipin na may kulang ka. Baka talaga mas malaki lang yung calling niya kaysa sa kalandian na meron ka. Diba? Wag mo na siyang guluhin. Ito naman nagdadalawang isip patuloy yung tao kasi ginugulo-gulo mo. Mas mahalaga yung calling niya, mas mahalaga yung mission na meron siya kaysa sa kalandian na meron ka. Kaya ipaubaya mo na yan sa kanya. Naku ba, ito talaga. At ang pinakamahalaga, ang lesson dito ay matutunan mong wag ipilit ang mga bagay na hindi tinadhana para sa'yo. Yun lang yun, diba? Dahil may mga pagmamahal talaga nga hindi nauuwi sa I do, kundi nauuwi sa amen. Yan. Hay, nako, wala anyways para sa inyo mga lahat, mga yes, pero na nagmamahal ng kung sino man, di ba, meron ka napupusuan, pero sadyang hindi payag ang tadhana, hindi payag ang mundo. Kumbaga, pinagtagpo pero hindi tinadhana, okay lang yan. Kasi tandaan mo, may mga pinagtagpo, pero tinago. Yan. Kabit yan pag ganyan. Pilit pinanindigan kahit na punong-puno ng kasalanan. Ay,
Nice! Well, anyways mga yes friend, ako man ay ayoko rin magkaroon ng kasalanan sa inyo. Oo, dahil ito na mahalagang anunsyo, sasabihin ko na kung sino nga ba ang maswerteng mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! 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 Yes friend, sa gabing ito baka ikaw na ang itinadhanang mananalo ng tumataginting na 500 piso. Kanina nga po ang hinahanap ko ay mga yes friend natin na nag-celebrate or nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong buwan ng May. Or first of all, happy birthday naman sa inyong lahat, sa mga pagmumukha ninyong mga nag-send ng entry para manalo sila ng 500 pesos. Syempre, ito lang pwedeng manalo. Oh, sorry naman na. Pasensya na tayo. May next month pa or may next year pa. Malay nyo kayo ulit, di ba? Pero wag kayong gahaman. Isa lang pwedeng manalo dito. Kung hindi, mag-aabono talaga ako. Dahil dyan, wag na natin patagalin pa. Congratulations dahil may nanalo na sa'yo na ang 500 pesos. Eric Samaringa, congratulations! Oo, nag-send siya dito. Ang birthday niya ay May 29. Ay, May 29 pala. Oy, ngayon ang birthday niya. Oy, deserve naman pala talaga. Eh, di sa'yo na ang 500 pesos. Libre mo naman kami. O kahit spaghetti walang hotdog, okay na. O, hindi naman kaya Shanghai na may kagat. Sige, pinapatos ko yan. O, sabi niya dito, salamat po, B-Boy Bibo. May pang-shot na ako bukas kasama ang kamag-anak ko. Sana all. Sama niya naman si B-Boy Bibo dyan. Joke lang, pas. Hindi po ako umiinom ng walang pulutan. O Kuya Eric, kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send sa akin ng iyong valid ID and of course, ng iyong GCash number para tuloy mo nang makuha ang iyong pa-birthday. Ang tumataginting na 500 pesos handid sa iyo ng 101.1 Yes FM and of course, ng ACS Manufacturing Corporation, Charm Fabcon, Purple Eternity. At ikaw naman, yes friend, ituloy-tuloy mo lang ang pagsalit. Malay mo ikaw na magsusunod na magkakamit ng papremyo para sa ating ACS! 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 Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado. Sana all walang trabaho. O, diba? O kaya naman, yes, friend, makakapiling nyo akong muli mula bukas alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah. Oras natin, 11:43.